Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo ang pinapasabi na nagpapagawa sa akin ng mga video na to, na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarchs' political machinery. Sinadya ng mga nakaraang administrasyon na wag tulungan ng mga mahihirap nating kababayan sa isang napakalinaw na dahilan. Para pag ginusto ng mga yellow garbage na magkaroon ng people power, meron silang mga taong mauuto at mababayaran. Gaya ng nangyari sa US Embassy noong October 19, 2016. Halatadong setup dahil sabi ng mga yellow-tard zombie sa social media, Duterte supporters daw ang mga nagrally na yon para syempre suportahan ang ating mahal na presidente tungkol sa independent foreign policy. Pero teka, di ba tuwing may kilos suporta ang mga Duterte supporters para suportahan ang Duterte administration laging media blackout? Pero bakit bago pala magsimula ang rally na to, nakaabang na agad ang mga bias na media na to? At bakit sa dinami-dami ng mga kilos suporta ng mga Duterte supporters, ngayon lang naging present ang mga bias na media na to? Di ba dapat wala kayong pakialam? Especially A-Bias-CBN at GMA7. Dahil ba alam nyo na magkakagulo? Mukhang nahuli ko kayo dun ah. Di ko sinasabing ito ang nangyari, pero ito ang nakikita ko nangyari. Na binayaran ng leader ng mga rallyista na yon ng mga yellow garbage para hikayatin ng mga miyembro niya para manggulo. Tinake advantage sa mga rallyista ang mga pulis dahil alam nilang hindi sila sasaktan ng mga to. Dahil alam ng mga rallyista na to na nasa panig nila ang mahal nating Pangulo. Sa mga bayaran na rallyista, ito ang itagayo sa mga kukote nyo na sa panahon ngayon, hindi kayo sasaktan ng mga kapulisan kung hindi kayo manggugulo at magiging agresibo. Malamang malaki ang bayad sa leader ng rallyista na to para maging silang agresibo at sinadya niyong pumunta sa harap ng US Embassy kahit alam nyong no rally zone ang lugar na to at wala pa kayong permiso. So halatang binayaran nga kayo para manggulo. Pero tingin ko, may kinalaman dito ang Deputy Director at yung driver ng police mobile just to exaggerate the scenario para ibalita sa buong mundo ang pangyayari na yan. Ito ho ang malinaw na gustong mangyari ng mga yellow garbage sa pangyayari na to. Una, para masira ang imahe ng kapulisan at paniwalain ng publiko na inutos ng presidente sa mga pulis na gawin ng mga yan. Well, sorry kayo, nasa China ang presidente nang mangyari ang mga to. Kaya wag niyong ibintang at isisi ang mga bagay na yan sa presidente ko. Pangalawa, para maging masama ang imahe ng mga Filipino sa international community at para isipin ng lahat ng mga tao sa buong mundo na ang mga Filipino ay anti-America na at para ma-convince ang American citizen na girahin tayo pag ginusto ng gobyerno nila. Pangatlo, pag kinampihan ng presidente ang mga rallyista, masisira ang tiwala ng kapulisan kay President Duterte na pwedeng pagmulan ng kudita. Well, sana yung driver na lang ng police mobile ang parusahan nila kasi kahit saang anggulo mo tingnan, mali talaga ang ginawa niya. Pangapat, pag kinampihan naman ng presidente ang mga kapulisan, masisira naman ang tiwala kay President Duterte ng mamamayan na pwede pang sumira ng peace talk sa NPA at sa mga kapatid nating Moro na posibleng pagmulan ng people power. So dapat talaga maging neutral ang Pangulo natin dito dahil divide and conquer strategy ang ginagawa ng mga yellow garbage na to. Kaya panawagan sa lahat ng mga Duterte supporters, ito na ho ang tamang oras para magkaisa ho tayong lahat dahil pag di ho natin napigilan to, pababagsakin ho nila ang ating mahal na Pangulo at maghahari na naman ng mga yellow garbage or liberal party sa ating bansa. So ano? New chapter of suffering na naman? Sa mga gusto hong makiisa sa kilosang ito, kontakin nyo lang po si Madam Marie sa numerong ito, 0927-449-6623. Huwag na ho nating hayaang mangyari to at maulit-ulit ang nangyari kay former Ferdinand Marcos. Magtipon ho tayong lahat at magsuot ng pulang damit at ipakita natin sa kanila ang totoong people power. Sa mga rallyistang bayaran, naiintindihan ko kayo na dahil sa kahirapan napapasunod nila kayo. Pero sa halagang 1,000 piso, ipagpapalit mo ang kinabukasan ng bansa mo, isang araw mo lang na pangkain ang 1,000 na yan. Pagkatapos 6 na taong mangungurakot ang mga politiko na yan. Pag may namili ng serbisyo nyo para mag-rally para sa kanila, 2,190,000 dapat ang isingin nyo sa kanila kada isang tao. Katumbas yun ng 1,000 pisong pangkain nyo kada araw sa loob ng 6 na taon para lapastanganin ang bansa mo. O kaya naman, milyon-milyon ang binabayad sa mga leader nyo. Tapos, barya lang ang ibibigay sa inyo. Di nyo alam, ginagago lang din kayo ng mga leader nyo. Kaya kababayan, huwag kang tanga. 30 taong ka nang ginagago, nagpapauto ka pa. Mensahe pala po sa mga yellow garbage at kay Bam Idiot Aquino. Sabi nila kayo daw may pakana ng rally last October 19, 2016 na. Well, kung kayo nga ang may pakana nun, utang na loob itigil nyo na.
Dahil pag lumala palalo ang sitwasyon, hihilingin ng mga Duterte supporters sa aming mahal na Pangulo na magdeklara na lang siya ng martial law. At ire-request naming lahat na ipakulong kayo ng mga kapartido mo. Dahil yun lang ang magiging susi para mapigilan ang mga masamang plano nyo. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Ang video na to ay para sa lahat ng mga anti-Duterte na kontra ng kontra sa ginagawa ng mahal nating presidente at para sa mga yellow garbage sa gobyerno. Ito ho ang datos na bihirang ibalita ng mga biased na media sa Pilipinas at malamang hindi binabalita ng mga international media. Ito ho ang datos. From July 1 to September 15, 2016, the total drug user arrested na hindi nanlaban sa otoridad ay 6,256. And the total drug pusher arrested na hindi rin nanlaban kaya buhay sila ay 10,635. And the total drug pusher and drug users voluntarily surrendered are 712,848. And then the total drug suspect killed by the bypass operation of the police because they refused to surrender are 1,105. And then 2,035 is the total number of victims of unidentified suspects or extrajudicial killings. Sa lahat ng mga anti-Duterte na mga yellow tart zombies na mga media fanatics na sinasabi na panay-patayan sa Pilipinas, ito ho ulit ang datos. Pakigamit ho ang utak at common sense kung meron kayo. Wala man lang kayong pakialam sa mga pwede pang mabiktima ng mga drug suspects na to. Ito ho imagine, na kada isang drug suspect ay may nabibiktimang 2 katao na lang kamo sa loob ng isang buwan. Conservative numbers pa yon. I-total natin lahat ng mga naaresto, mga kusang sumuko, mga napatay sa mga bypass operation at yung mga sinasabi nilang mga nabiktima ng extrajudicial killings. So it's a total of 732,879. Bawasan na lang kamo natin ng 79 kasi di naman daw lahat ng mga nabibiktima ng mga extrajudicial killings ay mga drug suspects talaga. So sige, minus 79. So 732,800 na lang. So kung 2 ang nabibiktima ng kada isang drug suspect sa loob ng isang buwan, meron na ho agad naliligtas ang ating presidente at ang ating mga kapulisan na 1,465,600 na mga inosenteng tao sa loob pa lang ng isang buwan. I-multiply pa natin into 2.5 months from July 1 hanggang September 15. So meron na ho agad naligtas na 3,664,000 na mga inosenteng tao ang presidente at ang ating mga kapulisan sa loob pa lang ng 2.5 months. Gets nyo? Sa totoo lang, in 2.5 months sa pwesto ni President Duterte, wala na siyang dapat pang patunayan sa lahat ng mga duda sa leadership niya. And take note, war on drugs pa lang yan. Hindi pa ho kasama dyan yung ibang mga nagawa niya. Sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas o kahit siguro sa buong mundo, siya pa lang ho ang nakagawa niyan. Dahil ho yan sa leadership ng ating mahal na presidente. Ewan ko lang kung may nakagawa na niya na. Baka lang naman. I-google nyo na lang. At ito pa, as of September 5, 2016, bumaba po ng 49% ang crime rate sa Pilipinas. Nagawa na ba yan ng mga yellow garbage na sinusuportahan ng mga yellow tart zombies? Not even close. At alam nyo ba na ang 2.5 months ni President Duterte ay katumbas ng 30 years ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas? From Cory Aquino hanggang sa huling araw ni Noynoy Aquino sa pwesto, wala pang nakagawa ng nagawa ng presidente ko. At naalala ko nung nangangampanya pa lang si President Duterte, pinangakuan niya tayo na within 3 to 6 months, masusolusyonan niya ang problema natin sa drugs, crime, and corruption. At pinaliwanag ko rin yun sa inyo sa kauna-unahang video ko na posible nga nilang magawa ito. Well, kayang-kaya naman talaga ng Duterte administration na ma-achieve ang 3 to 6 months na yun kung wala ang mga yellow garbage sa gobyerno. Ang problema kasi, puro sila kontra at ginagambala nila ang ginagawa ng Pangulo. Gaya ng mga Senate hearing about extrajudicial killings na walang kakwenta-kwentang hearing. Isa yun sa mga paraan nila para gambalain ng presidente, para mabigo ang Duterte administration na matupad ang pinangako nilang 3 to 6 months. Well, salamat pa rin sa katangahan ng yellow garbage sa gobyerno. Dahil isa yun sa mga magiging excuse para humingi ang presidente ng another 6 months extension to resolve these problems.
At hindi rin talaga ini-expect ni President Duterte na ganun pala talaga kalala ang problema ng bansa sa droga. Parang ganito lang yan. Sasaba ka ng digmaan na akala mo 6,000 na katao lang ang kalaban mo. So nangako ka na within 6 days, matatapos mo ang digmaan. Pero nung pumunta ka sa battlefield, 12,000 na katao pala ang makakalaban mo. So humingi ka ng another 6 days extension para tapusin ang digmaan to. Ganun lang yun. Common sense lang. Diba? At nakita naman natin na ginagawa talaga ng paraan ng Duterte administration na maresolba ang mga problema na to. So kahit di man totally maresolba ang tatlong problema na to within 3 to 6 months, okay lang ho sa amin yun. At least, may ginagawa sila. At kung sasabihin ng mga yellow tard zombies at mga yellow garbage na walang isang salita ang presidente namin, na pag di niya natupad ang mga pinangako niya na 3 to 6 months ay magre-resign siya, okay lang ho sa amin na mag-resign ng presidente namin sa isang kondisyon. Magpasagasa muna si Panot sa LRT kasama ng buong hukbo ng yellow garbage. At pakisama na rin lahat ng mga bobong taga-suporta nyo. At pag nagawa nyo yun, isasuggest namin sa presidente namin na mag-resign siya. Okay ho ba yun? Pero kung di ito gagawin ni Panot, mas nakakahiya siya at mas wala siyang isang salita. So shut up na lang sa lahat ng mga humihirit na walang isang salita ang presidente namin dahil mas walang isang salita ang bugok na sinusuportahan nyo.